Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Oh, narinig niyo po yun. So may kinausap na daw po etong si Sara Duterte. Maso Zawa, shoutout po ha. Okay, salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon ha. May kinausap na daw po siya na assassin na papatay kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, Martin Romualdez. Okay? Meron na daw. Kung papatayin daw si Sara, ipapatayin daw din yung tatlo. Paano kung gumawa ito si Sara Duterte ng drama? Posibleng mangyari. Paano kung gumawa ng drama ito na kumuha ng, kunyari, babarilin siya, tapos mabubuhay siya, nakatakas siya. Tapos ang pag-iinitan, mga Marcos. Diba? Halimbawa, si Sara, kumuha siya ng assassin. Tapos gagawa sila ng drama. O kunyari, babarilin mo ako, pero wag mo akong patamaan kasi para doon tayo sa may CCTV para makuhanan. Pero wag mo akong patamaan. Gagawa tayo ng drama para ma-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos. Posible nilang gawin yan. Drama. Artistahin tong mga to eh. Magagaling tong umakting eh. So babarilin ngayon siya. Babarilin ngayon siya. Nakita sa CCTV, may mga naka-video pa. Ilalabas ngayon sa mainstream media. So social media, ilalabas. So ang masisira, Pangulong Bongbong Marcos. Kasi umangting sila, ang galing nilang umarte. Posible pong mangyari yan At eto pa, kung matino ka, alam mo naman, si Pangulong Bongbong Marcos, tahimik lang yan. Si First Lady Liza Marcos, tahimik. Martin Romualdez, isang beses nga lang nagsalita Naharapin mo yung sa Quadcom Kasi ikaw lang makakasagot niyan. Okay. Paano mo sasabihin, nanganganib yung buhay mo, samantalang kayo yung totoong mamamatay tao? Diba? Kayo yung mamamatay tao, tapos ngayon, sasabihin nyo sa publiko, o ilalabas nyo sa publiko na parang ang dating dyan, ang agresibong pumatay yung mga Marcos. Diba? Sara? Ulitin ko sa mga bagong pasok dyan ito. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Sino ba palagi yung naglalabas ng ganyang mga salita na patay, patay, patay? Di ba mga Duterte? Yung mga Marcos, may narinig ba kayo kahit isang beses lang? Wala. Puro trabaho ang ginagawa ng mga Marcos. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So yun. Wait lang. So yun. Nagbanta. 'Di ba? May pagbabanta. Ito si Sara Duterte. At hindi daw po joke yun Okay? Kaya sa magde-defend dito ng mga DDCs, kung sasabihin mo, joke lang yun ni Sara. Mali kayo. Sinabi na ni Sara Duterte na hindi yan joke. Totoo yan. So ito, panoorin natin. Minura niya, nagmura siya dito. Okay? Wait lang po nagmura siya dito ito, panoorin natin. Yung ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Gigil ka na niyan. Ulitin natin. Ito ba yung inyong Vice President? Walang silbi? Walang kwenta? Talagang, ang tingin ko dito, tae. Totoo yan.
Oy, salamat po sa mga nag-like sa ating live ngayon ha. 400 likes. Maraming salamat po. Eto na. Ulitin natin. Ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Oy, Rodriguez, tuwan-tuwa pa siya, nagmura si Sara. Alam mo ba sa pagmumura ni Sara dito, okay? Sa pagmumura ni Sara at pagbabantang ipapapatay ang tatlo, ay si Sara Duterte ang madidiin dito? Ang bobo mo talaga, Rodriguez. Kasama na ng buong pamilya mo. Ha? Mga bobo kayo. Elia Kawili, shoutout po eto na. Sino ang korap? Ikaw ang kurap. Asa na yung 125 million? Bakit yung mga rent nyo sa inyong mga safe house 250,000 per day? Wow! Tapos magtatanong ka kung sino ang kurap? Sara Duterte? Ni hindi mo nga masagot dyan sa Quadcom yung mga katanungan? Di ka nga nanumpa eh. Magtatanong ka, sino ang kurap? Di ikaw! Tuloy! Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Alam mo, Sara Duterte, kung talagang totoo yung sinasabi mo, umarap ka sa Quadcom. Dun mo sabihin sa kanila yan. Hindi dyan sa interview sa'yo. Kasi natural, ikaw yung magiging bida dyan. Walang hahad lang sa'yo eh. Diba? Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan? Kwentong kalye. Kwentong kalye. Ikaw ang sumira sa pangalan mo. Isa pa yung pangalan mo. Wala din namang kwenta yan eh. Wala kami pake sa pangalan mo. Alam ko, Joel Chua. Magsalita ka na. Ganyan. Ganyan ang bansa. Yes. Kasi kung tatanungin nyo, sino ang kurap? Ako sasabihin ko mga Duterte. Alam nyo mo bakit? Uulitin ko na naman. Kung hindi kayo kurap, may 51 billion kayong budget diyan sa Davao. Okay? Pagpunta kong Davao, lubak-lubak yung daan. Sabi ko may 51 billion sila. Bakit ang pangit ng daan? Ngayon kung magsasabi ka, Sara Duterte, sino ang kurap? Kayo yun. Ang pamilya mo. Diba? Country is going to hell because we are led by a person. This country is going to hell because kayo din. Okay? Kayo ang nagpapangit ng bansang ito. Diba? Andyan yung patayan, andyan yung corruption, andyan yung mga kaibigan yung mga drug lord. Tapos ang protector, pamilya nyo. Diba? Kaya wag yung ipasa sa iba yung inyong mga baho. Diba? Tama ba, Sara? Who doesn't know how to be a president and who is a liar. Ikaw, liar ka. Klarong-klaro naman, di ba? Okay, shoutout kay Ma'am Gina Laura. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Ano? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa Wait lang ha. May hahanapin lang ako. Ito. May hahanapin lang ako ha. Bakit daw sinungaling si PBBM? Okay, wait lang po ha. Hahanapin ko lang. Bakit naman daw kasi itong ating Pangulo sinungaling, sabi ni Sara. So hahanapin ko lang ha, wait lang po.
Eto na, uulitin ko po kasi bumanat siya sa ating Pangulo eh. Bumanat po siya sa ating Pangulo. Ito, sinungaling daw po yung ating Pangulo Ayan o. Na sinungaling siya, Oh. and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Mm. Tinanong ko, Mm. dalawang businessman, Mm. matagal na sa negosyo ng bigas. Oh. Because I was concerned. This is a campaign promise. Concerned daw siya. 20 pesos na kilo Oh. ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Okay. So, sinungaling daw po ang ating Pangulo. O, anong sabi ng Pangulo sa mga bagong pasok? O, anong sabi? Ulitin natin Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't na yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Okay? Hindi po nagbitaw ang ating mahal na Pangulo na pinangakuan ng individual o mga Pilipino na, ako mangangako sa inyo magiging 20 pesos yung bigas. Kung hindi, anong sabi ni PBBM, palapit na tayo doon sa aking pangarap. Pero dahan-dahan lang. Pangarap na maging 20 pesos yung bigas, pero dahan-dahan lang. Hindi naman talaga pwedeng biglain yan eh. Diba? So, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang naninira? Ang Vice President ng bansang ito, walang iba kundi si Sara Duterte. BPM Squad ang Hilita, shoutout po Bubo ka ba, Vice President? Bubo ka ba? Sige nga. Ikumpara mo yung salitang pangarap sa pangako. At latagan mo ako ng mga video ngayon na talagang sinabi ng Pangulo na nangako siya. Meron ba? So, ikaw ang sinungaling, ikaw yung fake news, pamilyan yung mga kulangot kayo, mamamatay tao. Diba? Liberty Torino, shoutout po so, tuloy natin yung kasinungalingan niya. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Pinuuto kayo ng walang kwentang Vice President. Magtanod ka na lang. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? Ay, bobo. Bobo nga talaga. Magtatanong ka pa. Bakit hindi mo ba kayang i-analyze yung mga sinabi ni PBBM? Aasa ka pa sa sagot ng ibang tao? Kaya pala bobo. Bobo. Bubita. And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about. You did not know kung ano yung mga sinabi ni PBBM. Yun yung klaro. Huwag mong babalik ta rin. Diba? Hindi mo alam eh. Bangag ka kasi. Suntukan tayo. Papalag ka ba? Kasi nanununtok ka ng lalaki. Ako, manununtok na ako ng babae. Boxing tayo sa loob ng ring. Ayaw naman pumalag ni Basti eh. Ayaw na lang. Alugin ko talaga yung utak mo. That's so incompetent. Or he was lying. Ano naman yun sa amin eh. Sports po yun Pag sinabing boxing kasi. Ano yun? Sports yun. To get the votes of people. Ninyong lahat. Gigil na gigil eh. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Minura po nagmura siya. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos,
Naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Bakit dyan ka nag-i-explain? Sa quad ko mo sabihin yan. Huwag dyan. Diba? Doon ka sa quad ko magpaliwanag. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Okay, salamat po sa 486 tamsak natin dyan. Pansin nyo, ang bagal ni Sara Duterte magsalita kasi nag-iisip pa siya ng kasinungalingan niya eh. Pag sinungaling ka, hindi ka dire-diretso magsalita. Lutang ka. Diba? Oh. Doon sa video message mo. Hi, Vicky. This is she's been working with us. for the long- Wala sira na talaga yung utak nito. Suggestion ko, siguro patingin ka na. longest time. We trust her. Ito ba yung Vice President ng Pilipinas? Ito ba yung binoto nyo? Ha? Kasi ako, hindi talaga ako bumoto dyan. Oh, wala talaga. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Relax ka lang, kasi sigaw-sigaw. Wala na eh, gipit na si Sara eh, kaya ito na yung alas niya, yung magsigaw-sigaw siya, magwawala na parang lasinggira lang sa kanto. Hindi ko ina-expect na magkakaroon tayo ng Vice President na walang kwenta, na ganito yung ugali. Oh, sige, tuloy natin. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno Ha? eh. Ha? Wala kayong posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng posisyon ng pera na hindi... Tandaan po natin ang mga Marcos mayayaman yan. Ah. Pero ang mga Duterte, nagkukunyaring mahirap pero puno yung bulsa. Eh alam naman natin na yung mga Duterte hindi naman talaga mayaman yan. Pero bakit puno yung bulsa? Ang mga Marcos, noon pa man, ang bulsa niyan puno na. Pero ang mga Duterte, alam naman natin yung pamilyang Duterte, pulubi. Pero magtataka ka, bakit puno yung bulsa? Saan galing yung mga pera na yan na nandyan sa bulsa nila ngayon? Oh. Diba? Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Kunyari concern. Matapang. Doon ka kasi mag-angas sa quadcom. Ah. Doon ka kasi mag-angas sa quadcom. Ang bobo naman itong inyong Vice President, oh. May utak ba to? Ha? Ang tawag dyan ay... Oh, kahapon lang may mga tatanga-tangan didi shits. Ayun, may mga bukol na sila dito, may bukol dito, may bukol dito. Oh. Sino pa yung gustong sumunod? Meron pa ba diyan? Yung mga didi shits na tanga. May pumutok yung ulo dito. Dito. Meron ba diyan? Meron pa? Ah? Baka meron pa. Baka meron pa, comment nga. Buti nga, nabukulan lang kayo eh. Tapos, mag-aangas-angas kayo dito sa lugar ng mga Ilocana.
Ilocano. Uuwi kayong basag yung muka. Diba? Ay, nako, Didi Shits. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Doon mo sabihin yan sa Quadcom. Oh, nakanganga ka na naman. Alam nyo, pag ikaw ay nakatira ng katol, ganyan po talaga yan. O maangas. Pero pag expired na yung katol o pulburon, diba? Baka magiging basang sisiw yan. Oy, salamat po sa palike, Ma'am BPM Squad. Ang nilita, maraming salamat po. 516 na nag-like sa ating live. Maraming salamat po. Aha. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, Ah. Nagmaoy na si Ante ba? Ante! Ay, sigmaoy diyan. Napakay, Jin. Tagay! Mamaya na yung kwento. Tagay mo na tayo. Papaikutin natin yung baso. Okay na magtagal sa suso. Huwag lang sa baso. Oh. may utos na ng pera sa DepEd. Imbis kasi magtrabaho ng maayos, ang ginagawa, pangungurakot eh. May pasobre-sobre pa, pera naman ng mga Pilipino, hindi mo naman pera yan eh. Ba't may mga naiimbestigahan dyan sa Quadcom na nabigyan ng mga sobreng may lamang pera? Tapos kami yung nagsisinungaling? Sinungaling ka talaga. Totoo yun, naniniwala ko. Nagpipigil ako eh. Huwag kang magpigil. I-push mo lang yan. Oo. Alam mo, pag tayo nga tatae, hindi natin pwedeng pingilan yung tae natin eh. Huwag mong pigilan. I-push mo, pasintabi po sa kumakain ha. I-push mo hanggat gusto mo! Sige, tuloy. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang mangurakot. Wala talaga akong pake sa trabaho kasi pag may binabahanga, tumatakas ako sa... Pag may bahanga dito tumatakas ako. Nandun ako sa lupa na walang baha. Kasi ang gusto ko lang mangurakot. Ayaw ko magtrabaho. Ganun yun. Diba? Gusto ko lang tapusin nyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Oy, Representatives. wag niyo nga munang tapusin. Hayaan niyo siya para yung ugat niya lumabas pa dito. Wag niyo nga tapusin muna. Ano pa kayo? Extend kayo ng 100 hearing pa! Kasi every time na may hearing kayo dyan sa Quadcom, yung puso niya kumakabog. Kumakabog. Diba? Hindi siya mapakali. Stress na siya. Bigyan nyo ng stress. Diba? Yan yung gusto niya eh. Sinimulan niya eh. Bigyan nyo ng stress. Mama Adela Braso, shoutout po Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Nagtatrabaho ka ba? Chita Pagkalibangan, shoutout po Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo. Wala na. Medyo si Sara ay sabi nga ng iba ay nababaliw na daw. Kasi hindi po gawain ng isang vice president. Hindi po gawain ng isang vice president na magwala or kumuha ng assassin para ipapatay yung kalaban niya. Hindi po ganoon. 'Di ba? Ang dapat diyan talaga ma-impeach at kasuhan ng patong-patong na kaso. At ako na may naniniwala na lahat po ng kampo ng demonyo ng mga dutae ay
patong-patong na kaso yung matatanggap niyan. So, imposible na walang lumusot na 1, 2, 3, 4. Imposible yun, di ba? So, oo. Malupit magmahal ang tumboy. Grabe ka ha. Grabe ka, Nixon na Guarino. At ako'y naniniwala talaga dyan. Pag tumboy talaga, masyadong ano yan, mapagmahal at silosa. Ano bang tawag doon? Silosa. Oo. Kakaiba magmahal yan. Talagang ipaglalabang ka talaga. Oo, di ba? Yung kasing aapihin yung mga minamahal ng mga kaibigan nating mga tumboy dyan. Pag inapin nyo yan, nako, manggigigil yan sa inyo. Oh. At huwag nyong ipapakulong kasi, naku, lalo manggigil yan sa inyo. Kaya kayo, umayos kayo, ha? Naku. Aha. So, ayan lang po yung ating video ngayon.